Hanggang ngayon ay hindi pa rin inilalabas ng palasyo sa Pilipinas ang kabuang report ng fact-finding panel. Katunayan, nauna pang makakuha ng kopya ng buong ulat ang embahada ng bansang China, bagay na ikinadismaya ng ilang mambabatas. Saksi si Ruth Cabal. Opisyal na kuha ito ng Department of Foreign Affairs nang binigay ni Undersecretary Esteban Conejos kay Chinese Ambassador Liu Jianchao ang kopya ng report ng IIRC tungkol sa August 23 Quirino hostage taking. Dito ay pinarating ni Ambassador Jianchao ang pasasalamat ng bansang China sa tulong na binigay ng gobyerno ng Pilipinas sa kanilang mga kinatawan na nagpunta rito sa atin para sa parallel investigation. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa may isa sa publiko ang kabuang report dahil ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, rerepasuin pa ito ng isang special legal team. Hindi nagustuhan ng ilang senador na una pang nakahawak ng buong IIRC report ang China. The President owes it to his constituency. The Filipino people, Mr. President, should be the first to be given that report. Para bang mga student council, no? Para bang, ano yun kung tumama sila, okay. Pag nagkamali sila, babawiin nila yung order nila. Hindi naman pwede ganun ang gobyerno. Pero meron din namang nakikitang rason ng ilang bababata sa aksyon ng Pangulo. We owe it to them to explain what happened to their people. Sa Kamara nga nang humarap sa budget hearing si Justice Secretary at IIRC Chairperson Leila de Lima, inamin niyang kahit siya raw ay may agam-agam na una pang nakakuha ng kopya ng buong report ang China kaysa sa atin. Gayunman sabi ni de Lima, pasya raw ito ng Pangulo at bahagi ng tinatawag na diplomatic courtesy. Pagpapawi pa ni de Lima sa pangamba ng ilan, wala raw karapatan ng China na baguhin ang alinmang parte ng IIRC report. Are you risking a contempt of this committee for refusing to disclose to this committee the findings and recommendations of your report, despite the fact that you're asking this committee to increase your augmentation in your budget? So be it, Your Honor. If contempt citation is warranted, then yes, I will. Pero sa huli, pinuri rin ni Lagman si de Lima sa pinakita nitong katapatan sa Pangulo. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Tatanggap na ng Hong Kong ang report ng IIRC pero sinabi nitong kailangan pa nila ng panahon para masuri ang dokumento. Gayunman, may ilang paunang komento ang tanggapan ni Hong Kong Chief Executive Donald Tsang. Pinuri nito ang hindi pag-iwas ng IIRC sa pagtukoy sa mga kritikal na tanong tungkol sa hostage crisis at pagiging sinsero na matapos ng maayos ang report. Batindi raw ang mga puna sa mga maling desisyon ng ilang opisyal ng Pilipinas. Gayunman, inamin raw mismo ng report na di pa talaga tukoy ang dahilan ng pagkamatay ng 8 biktima at pagkasugat ng 7 iba pa. Basa Hong Kong na pananagutin ng mga opisyal na mapatunayang nagkasala. Napatungong Amerika si Pangulong Noynoy Aquino para sa 7 araw na working visit. Pero kahit nasa ibang bansa, si Pinoy pa rin ang magiging tagapamahala ng gobyerno. Saksi si James Velasquez. With the help of our people who are now exhibiting a newfound optimism founded on our pledge of professional, transparent governance, we can achieve our goals. This trip happens even before we reach the 100-day threshold of our administration. We are determined not to waste any time. Maikli man ang kanyang talumpati, punong-puno naman ng pag-asa si Pangulong Noynoy Aquino na makakapag-uwi ng mga proyekto mula sa mga investor ng Estados Unidos. Isa kasi sa mga pangunahing layunin ni Pinoy sa kanyang kauna-unahang foreign trip bilang presidente ng bansa ang makumbinsi ang mga investors na magnegosyo sa Pilipinas. Tutulak siya ng San Francisco ngayong gabi at pagkatapos ay tutungo sa New York para magbigay ng talumpati sa United Nations General Assembly sa September 24. Una nang ipinagmalaki ng palasyo, 25 million pesos lang daw ang kanilang budget para sa 7 araw na US trip. Bukod sa Pangulo, 55 pa ang kasama sa presidential delegation, 6 sa kanilang mga opisyal. Kasama dyan sina DFA Secretary Alberto Romulo, Finance Secretary Cesar Purisima, Trade Secretary Gregory Domingo at Energy Secretary Jose Rene Almendras. 49 ang taga-RTVM, Communications Group, Presidential Protocol at PSG ang kasama sa biyahe. 34 naman ang kasama mula sa business delegation pero galing sa sariling bulsa ng mga ito ang kanilang gagastusin sa biyahe. Pero kahit nasa abroad, si Pinoy pa rin daw ang papanakan sa bansa. Gayunman, si Executive Secretary Jojo Ochoa ang inatas na maging taga-pirma sa mga dokumento kailangan lagdaan ng Pangulo. Si Ochoa na rin daw ang magpapatawag ng cabinet meeting na kanyang pangangasiwaan o di kaya ni Vice President Jojo Marbinay. Si Binay naman ang inatasang kumatawan sa Pangulo sa lahat ng official social activity at ceremony.
Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, utos na pagbabawas ng homework, inalmahan ng ilang guro at estudyante. Mas pinababang service charge sa mga kainan, itinutulak. At maging in sa mga usong Christmas decor ngayong 2010. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama natin pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nescafe Decaf, ang walang kinikilingang pagbabalita.